Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Download ko pa to, hindi na. Isang makulay, masigla, at masayang hapon po sa bawat isa. Purihin ang Diyos. Tayo po ay magkakasama ngayong hapon. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you. Ngayon po ay unang Monday ng month of Thank you, Lord. August. No? Unang Monday po. Napakaganda. Simulan natin yung buwan na ito. Busy tayo saan? Kundi sa gawain ng Panginoon. Di po ba? Totoo po kasi yung promise ni Lord sa Matthew 6:30. Nakapag-inuman natin siya, prioritize natin si Lord, ang lahat po ng bagay idadagdag sa atin ng Panginoon. Alam niyo po, ang katapatan ng Panginoon talaga namang maaasahan natin yan. Hindi na natin po pwedeng baguhin kung ano po yung nangyayari ngayon. Ano po natin gawin, mananampalataya at umasa po tayo sa Panginoon. Amen. Amen. Praise God. Hello po sa bawat isa. So meron po tayong bagong kasama po sa ating Bible study ngayong hapon. Siya po ay si Sister MC. Sister MC, yan po talaga ang nickname mo, MC. Oo, pero ang name ko Minerva. Minerva, siya pala yung Sister Minerva rin na uma-attend sa daily morning prayer and devotion. Praise God. So, siya po ay invite ni Mars Irene Alfonso. Taga Santa Ana naman siya. Praise God. Si Sister Cynthia is nasa Quezon City ka, sis? Yes. Yes, nasa Quezon City po si Sister Cynthia sa kanyang kondo. Yan, praise God. So, ang bawat isa naman po ay magkakakilala na. So, welcome po dito po sa ating every Monday na gawain na walang iba po tayong ginagawa dito, kundi tayo po ay nagsisharing, nag-aaral ng salita ng Diyos, di po ba? Tayo nananalangin, higit sa lahat po. So, ngayong hapon pong ito, tayo po ay mananalangin bago po tayo mag-start. Introduction pa lang po yung mga sinasabi ko. And may I invite po Sister Susan po for our opening prayer. Praise God. Thank you, Lord. Praise God, praise God. Hallelujah, praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Ako at kumikot. Damhin natin ang ito na galing sa ating Panginoon. Panginoon, kami sumasamba, nagpupuri sa iyo ng araw na to. Lahat ng pasasalamat ay sa iyo lamang. O Panginoon, ngayon na kami nagsama-sama muli sa aming Kumari Club, yung patnubayan ng aming pag-aaral, bigyan mo kami ng karunungan, ng wisdom ngayong araw na to, kung ano man ang ibig mong ipahatid sa aming mga puso. Akayin mo, ang aming mga puso, hawakan mo, Panginoon, upang lahat ng salita mo ay may ipagpuso namin sa pagbuhay namin sa araw na ito. Bawat isa na narito ay pagpalain mo, Panginoon, at ibigay mo kung ano man ang nais ng kanilang mga puso, ang kanilang mga kahilingan ng Panginoon. Kami dumudulog sa iyo. Kami nagpapasalamat. And may the love of our God Father, the God the Son, and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forever. This is our prayer. In Jesus' name, amen. 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 Praise God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Salamat po ng marami sa ating pong Sister Susan sa kanya pong pag-opening prayer. So, again po, isang mapagpalang hapon po sa bawat isa. Kamusta po kayo? Ito po yung pagkakataon natin na tayo po ay magkamustahan. Kasi pag morning po, hindi naman tayo ganun po nagkakaroon ng kamustahan po, di po ba? Kaya ito po yung chance natin na kamustahin po, lalo na yung matagal na po nating hindi nakakasama. Di po ba? Pwede po bang i-request natin? Kamustahin po natin Sister Cynthia. Kamusta po? Yan. Praise God. Palakpakan po natin ng Diyos sa buhay po ni Sister Cynthia. Salamat po sa imbitasyon and alam ko today marami akong matutunan.
Ano? Ano? Kera? Sige sis, kamusta po? Ayun, so today, thankful ako and grateful for this invitation. Lahat tayo naka-lockdown ngayon, pero I believe na merong mensahe si God sa atin. So excited to meet you all! And thank you, Lord. Thank you, Lord. And we are so happy, sis, na makakasama ka namin today at hindi lang yan today, every Monday na yan, di ba? Basta wala siyang FB Live. Alam niyo po, minsan napapasabay yung FB Live niya eh. Diba? Every Monday din po yun, 2 p.m. Minsan gines na ako ni Sister Cynthia doon. So, alam niyo po, Sister Cynthia ay totoo naman, patuloy na pinagpapala ng Panginoon, ano? Makikita po natin ang pagkilos ng Panginoon sa kanyang buhay. So, binibless po siya financially, materially, nandun po ang pagpapala. Pero hindi po kasi sapat na hanggang dun lang ang blessing. Maganda rin po. At pinakamagandang blessing po sa lahat ay ang pagpapalang spiritual. Amen? Amen. Praise God. So, nais po ng Lord, kumpleto yung pagpapala sa atin. In all aspects po ng buhay natin, makaranas po tayo ng pagpapala. At kung papaano po ay kumikilos ang Diyos, pinagpapala po siya materially, financially, no? Sa buhay po niya, kaya pong gawin yan ni Lord sa ating lahat. Amen? Amen. 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 So, kung meron po kayong question, kung ano ba, bakit ba siya ganun siya pinagpapala, Sister Cynthia? Ano ba yung binigay ni Lord sa yung blessing? Yan, pwede rin i-share sa atin yan ni Sister Cynthia. Praise God. Tayo po sa Kumari Club, magtutulungan po tayo. No, ito po yung ma-empower po tayo. Ang number 1 po na dapat nating gawin dito is magkatulungan po tayo sa isa't isa kung paano po natin matulungan yung buhay, lalong-lalo na po ngayon yung kabuhayan po natin, di po ba? So, magtulungan po tayo mga kapatid pagdating sa bagay na yan. At tangkilikin po natin kung merong produkto ang ating kapatid. Bilihin po natin yung mga bagay na yun. Kung binibili man natin ito sa mall, sa grocery, kung meron naman po yung kapatid natin, tangkilikin po natin, no? Bilang pagtulong po. Praise God, napakarami po, talented po ang mga taga-Kumari Club, no? Marami pong alam talagang gawin na pwedeng pagkakitaan. Amen. Praise God. Sino pa po ang gusto pong share po at kamustahin po natin? Nandito po Sister Erna. Sister Erna po, nandito po siya. Kaya lang naka-off yung camera po niya. Yan. Hello, Sister Erna. Hi, sis. Welcome po sa Kumari Club. Sige, kawayan natin, Sister Erna. Hello. Sis, hello. Nagda-drive kasi ako, sis. Opo, sige po. Basta ang mahalaga na Driving ako. Yan. Okay, sis. Yan. Okay. Sige po. Thank you. Okay, maraming salamat po. So, ngayong hapon pong ito, atin pong pagbulay-bulayan. Nandito na rin po si Sir Ermi. So, nakita ko po si Sir Ermi dito sa aking screen. At ang nakakatuwa, talagang ang ating mga lips ay namumula. Ako nga din. Sige, Punta na nga ako eh. lipstick na yan, ma-expired yan. Tagtarin nyo ng lipstick yung mga Wala na ako, parang morning lang ako. Parang wala na nga ako lipstick yata. Ganun ba? Yan. O, so, bago magsara ang SM, bumili na po kayo ng lipstick. O kaya sa Shopee. Yan, praise God. Alam niyo po ba nakakatuwa? Share ko lang. Si Dindin po kasi, di ba, influencer. May dumating dito isang bag talagang lipstick ng Avon. So, dami po niya lipstick. Baka sa kanya na lang pwede bumili. Kaya ano po, isa lang naman or parang ano yung kulay lang na gusto niya. So, minodel po niya yung Avon. So, after niyang i-model, sabi ko, pengi na ako. Yan. So, praise God po. Last week, dumating naman Oreo. Isang dami talagang Oreo na, na mga biscuits. Yun po ang nakakatuwa talaga ginagawa ng Panginoon sa buhay ni Dindin.
Talagang yung mga products po ay dumadating. Kailangan namin ng shampoo, nagpapadala si Palmolive, Oo. toothpaste. Ang dami po talaga na alam ko po, favor po ng Panginoon po yun. Purihin po ang Diyos talaga. Napakabuti po ng Panginoon. Praise God, praise God. So ngayong hapon pong ito, alam kong handang-handa na kayo kasi magbabasa po tayo ng salita ng Diyos sa Lucas chapter 16. Yes! Kunin niyo na po ang inyong mga Bible. Yung mga wala pa pong Bible, again po, i-message niyo po ako, i-send niyo po sa akin ang inyong kumpletong address, cellphone number, and ang inyong pong buong pangalan kasi via LBC ko po yan pinapadala. Yan, via LBC. Kailangan ko po ng cellphone number po. Yung sa akin, sis, pakukuha ko na lang kung pwede buka. Ay, hindi, tama. Kung Sige, makakadaan sige. si Steve. Okay po. So, kunin niyo na po ang inyong Bible, mga kapatid. Baka pwede po. Meron din ballpen at papel. Yan. Ballpen at papel po. Kuha po kayo. Meron po tayong gagawing exercise ngayong hapong ito. Thumbs up po kayo pag kumpleto na sa inyong tabi ang inyong mga gamit po. Ang papel, ballpen at Papel at ballpen. ballpen. Sabay. Pinakilaman kasi ng apo ko eh. Ang sarap ng may bata sa bahay, may baby. Ay, Wala ba dyan ballpen ko? oh, Ayun. okay po. Okay, magbasa po tayo. Lucas chapter 16. So ito po ay binubuo ng ilang verses. 31. Maikli lang po ito. Maikli lang. So, verse 1 to 5 po. Assign ko po ha. Sino pong nakakita na ng Lucas chapter 16? Ako po. Ang tusong Ako po. Lucas chapter 16 po, 1 to 5. Sino po nakakita na? Yan. Ako So, po. 1 to 5 po si Mars Irene. 6 hanggang 10 si Ate Ana Clemente. 11 to 15 si Sister Raquel. Tandaan niyo po kasi hindi ko na maalala. So, 11 to ano na po ako? 11 to 15. 16 to 20 po, Sister Vivian. 16 to 20, Sister Vivian. Apo. 21 to 25, Sister Juliet. 26 to 30, Sister Bads. 26 to 30, Sister Bads. At 26 to 31 na po. Hanggang 31 lang pala ito. Yan, praise God. Habang sila po ay nagbabasa, pwede po nating sundan yung binabasa po nila. Yan, para maunawaan po natin maigi ang salita ng Panginoon. Praise God. Pwede na pong simulan. Talimhaga sa tusong katiwala. Lucas 16. Mas pakilakas lang po pala yung mga boses po ninyo para ano po, clear po. Ayan. Talimhaga sa tusong katiwala. Sinabi rin ni Jesus sa kanyang mga alagad, may mga taong mayaman na may isang katiwala. May nagsumbong sa kanyang nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya't pinatawag niya ang katiwala at tinanong, ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Ibigay mo sa akin ang ulat ng iyong pangangasiwa. Sapagkat tatanggalin na kita sa iyong tungkulin. Sinabi ng katiwala sa kanya sa sarili, ano ang gagawin ko? Alisin ako ng aking amo sa pangangasiwa. Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahihiya man akong magpalimos. Alam ko na ang aking gagawin, maaalis man ako sa pangangasiwa ay may matatanggap naman sa akin ang kanilang tahanan. Kaya't isa-isa niyang tinawag ang mga may utang sa kanyang amo. Tinanong niya ang una,
magkano ang utang mo sa aking amo? Hanggang verse 5 lang, no? Lucas 6 to 11. Sumagot ito, isang daang banga ng langis ng olibo. Heto ang kasulatan ng pagkakautang mo. Maupo ka at isulat mo na 50 na lang ang utang mo, sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa pa, at ikaw, magkano ang utang mo? Sumagot ito, 100 sako ng trigo. Heto ang kasulatan ng pagkakautang mo. Isulat mong 80 na lang ang utang mo, sabi ng katiwala. Nang malaman ng amo ang ginawa ng madayang katiwala, pinuri niya ang kanyang katiwala dahil kumilos ito ng may karunungan. Sapagkat mas marunong ang mga taong makamundo kaysa sa mga taong naliwanagan ng tungkol sa Diyos. Kaya't sinabi ko sa inyo, gamitin ninyo sa pakikipagkaibigan ang kayamanan ninyo sa mundong ito, para kapag naubos man ito ay may tatanggap naman sa inyo sa tahanan walang hanggan. Ang taong mapagkakatiwalaan ng maliliit na bagay ay magpagkakatiwalaan din sa malalaking bagay. At ang taong madaya sa maliliit na bagay ay magiging madaya rin sa malalaking bagay. Ang salita ng Diyos. 11 verse chapter 11. Kaya kung hindi kayo mapapagkatiwalaan na sa mga kayamanan ng wait naduduli ako. Wait po, isi-shade ko lang po sa dilaw. Okay. At kung hindi, ito pa. 11 po, no? Kaya kung hindi kayo mapapagkatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapapagkatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng kayamanan na talagang para sa inyo? Walang aliping makapaglilingkod ng sabay sa dalawang amo, sapagkat tatanggihan niya ang isa at susundin naman niya ang isa. Magiging tapat siya sa iyo at tatalikuran ng isa. Ganon din naman, hindi kayo mapaglilingkuran ng sabay sa Diyos at kayamanan. Amen. Ay, ako pa rin ba? Ang iba pang itinuro ni Jesus. Nang marinig iyon ng mga Pariseo, kinutya nila si Jesus dahil sa mahal nila ang salapi. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, nagbanal-banalan kayo sa harap ng mga tao, pero alam ng Diyos kung ano talaga ang nilalaman ng inyong mga puso. Sapagkat ang mga bagay na itinuturing ng tao na mahalaga ay kaya kinasusuklaman ng Diyos. Amen. Amen. Lucas 16 verses 16. Bago dumating si Juan na tagapagbautismo, ang kautasan ni Moises at ang isinulat ng mga propeta ang siyang sinusunod ng mga tao. At mula nang dumating si Juan, ipinangaral na ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. At marami ang nagpupumilit na maging sakop nito, pero hindi ibig sabihin na wala ng kabuluhan ang kautusan, dahil mas madali pang mawala ang langit at lupa kaysa sa mawala ang kabuluhan kahit sa kalitliitang bahagi ng kautusan. Ang lalaking hiniwalayan ang asawa at ang mag-asawa na iba ay nagkasala siya ng pangangalo niya. At ang mag-asawa ng babaeng hiniwalayan ay nagkasala rin ng pangangalo niya. Ang mayaman at si Lazarus. May isang mayamang lalaki na nakasuot ng mamahaling damit at kumain ng masarap na pagkain araw-araw. May isa namang kulubing puno ng galis na ang pangalan ay Lazarus. Dinala siya sa labas ng pintuan ng bakuran ng mayaman. Ang salita ng Diyos.
gusto niyang makakain kahit ng mga tira-tira lang na nahuhulog galing sa mesa ng mayaman. Nilalapitan siya roon ng mga aso at dinidilaan ng mga galis niya. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay din ang mayaman at inilibing. At habang nagdurusa siya sa lugar ng mga patay, nakita niya sa malayo si Lazarus, nakasama ni Abraham. Kaya tumawag siya, Amang Abraham, maawa kayo sa akin. Utusan ninyo po si Lazarus na isawsaw ang daliri niya sa tubig at ipatak sa dila ko para lumamig-lamig ang pakiramdam ko. Dahil hirap na hirap ako dito sa apoy. Pero sumagot si Abraham, Anak, alalahanin mong noong nabubuhay ka pa sa lupa ay mabuti ang kalagayan mo. Pero si Lazarus ay hirap na hirap. Ngayon naman ay inaaliw siya rito at ikaw naman ang nahihirapan. Ang salita ng Diyos. (26) Nakamute ka po, Sister Bags. Ayan. Verse 26 to 31. Isa pa, hindi maaari ang sinabi mo dahil may malawak na bangin sa pagitan natin. Ang mga nandito sa amin na gustong pumunta riyan ay hindi makakatawid. At ang mga nariyan sa inyo ay hindi rin makakatawid dito. Ng mayaman, kung ganoon, Amang Abraham, nakikiusap ako sa inyo. Papuntahin ninyo si Lazarus sa bahay ng aking ama para bigyan ng babala ang 5 kong kapatid na lalaki tungkol sa lugar na ito ng paghihirap nang hindi sila mapunta rito. Sumagot si Abraham, nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Dapat nilang pakinggan ang mga iyon. Sumagot ang mga mayaman, hindi po sila makikinig doon, Amang Abraham. Pero kung may patay na mabubuhay at kung pupunta sa kanila, magsisisi ang mga iyon. Pero sinabi ni Abraham, kung ayaw nilang makinig sa mga isinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin sila maniniwala kahit may patay pa na muling mabubuhay at mangangaral sa kanila. Yan ang salita ng Diyos. Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pagpalain po ng ating Panginoon ang pagkakabasa ng kanyang banal, buhay at makapangyarihang salita. Napakaganda po ng ating binasa, no? Ang Lucas chapter 16. Sabi nga, alam niyo po, napakahalaga po ng salita ng Panginoon. Ito po ang sandata natin. Amen. Yung kalaban natin ngayon, hindi po natin nakikita. Tama po ba? Amen. Hindi natin nakikita. Kaya po, kung wala po ang salita ng Diyos sa buhay ng tao, paano na po yung laban? Diba? Yung battle po ngayon against principalities. Diba? Laban po ito na hindi natin nakikita. At ang sandata po natin ay ang salita ng Panginoon. Paano po tayo pupunta sa isang labanan tapos wala tayong panlaban sa kanila, wala tayong weapon, wala tayong sandata. Paano natin malalabanan yung mga gawa ng kaaway? Samantalang ang kaaway natin, meron din po silang weapon. Yan nga yung virus at iba't iba pa pong mga ginagawa para po gambalain at patayin ang mga tao. Kaya napakahalaga po. Bakit ba, Sister Irene, ang dami naman nating Bible study? Meron na ngang morning, may Monday pa ng 2 p.m. Tapos sa Tuesday may prayer meeting. Thursday morning ulit, tapos meron uling sa gabi. Diba? Siguro naman po walang nagrereklamo sa inyo, no? Wala naman. Alam niyo po, meron akong isang nakausap, ma-attend po siya ng daily morning prayer and devotion. Sabi niya, Sister Irene, mula nung pinadalan mo ako ng Bible, naa-addict na ako sa Word of God.
Amen. Diba? Praise God. Ganun po yung word niya. Naa-addict na ako sa word of God. Pwede po tayong ma-addict ka. Huwag niyo pong pigilan na. Sa salita ng Diyos. Diba? Yan po ang pinakamagandang gawin natin na ma-addict po tayo sa salita ng Panginoon. No? Ma-addict tayo kay Jesus. Praise God. Ngayon po, di po ba, ang bawat isa po ay meron pong papel at ball pen. Sino po yung nakagawa na ng devotion nila? Yung sumulat sila kay Lord kanina. Yan. Ngayon, kung hindi pa po kayo nakakagawa, ito po yung pagkakataon na tayo po ay gagawa ng love letter sa Panginoon. So we will do our love letter. Ang sisimulan po natin yung ating love letter. Ano po yung date ngayon? August 2, 2021. So ang atin pong gagawin, August 2, 2021. Kung saan po kayo nandun ngayon? Kung kayo po ay nasa Silang Cavite. Ganun po di ba ang paggawa ng letter? Tapos, Dear God. Dear God. Yan. So, sulat po tayo kay Lord. And araw-araw po gawin natin. Sulat po tayo sa Panginoon. Kahit po sinusulat nyo yan, alam po ni Lord lahat yan. Bawat pagsulat nyo po, alam ni Lord yan kung papaano yung pagtibok ng puso po ninyo while doing that letter para sa Lord. Praise God. So, simulan na po natin mga kapatid. Bibigyan ko po kayo ng 10 minutes po. 10 minutes po bago po tayo magkaroon ng discussion. Okay po ba yon? Okay, so nandyan lang po kayo sa camera na wag po kayong mag-off cam. Okay lang po yun na nakikita po kayo. Sige po, wala po munang magkikwentuhan kasi gagawa po tayong love letter. Okay, sige po mga kapatid. Start na po natin gumawa ng love letter sa Panginoon. God bless po.
Praise God. So, tapos na po ba mga kapatid, mga sis? Okay. So again po, tayo po ay nandito sa Kumari Club sa ating pong every Monday na Bible study po. Ngayon po ay kasama sa atin pong ginawa ang pagsusulat po ng love letter sa ating Panginoon. Alam ko po na napakarami po nating naisabihin sa Diyos, no? Marami po tayong naisabihin sa Panginoon talaga. At talagang aminado po tayo na wala po tayong ibang ginagawa ngayon kundi ipagkatiwala kay Lord lahat. Ang sitwasyon po ng buhay natin, ng bansa natin, lahat po yan. But we know and we believe po that God is in control. Hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. Amen. Praise God. So ngayong hapon pong ito, tayo po ay mag-share ng ating pong love letter. Yan. I-share po natin ang ating love letter sa ating Panginoon. At maganda po na tayo po ay marinig po natin ang love letter po ng bawat isa. Okay po ba yon? Okay po ba yon, mga kapatid? Hindi natin kinakahiya yan. Proud po tayo. Alam po natin na nalulugod po ang Panginoon kapag po ang mga anak po niya ay walang ibang pinag-uusapan kundi ang ating Panginoon. Di po ba? Sabi po ni Jesus in Matthew chapter 18, saan man may 2, 3 o higit pa na nagkakatipon-tipon sa pangalan ko, ako ay nandun sa kanilang kalagitnaan. Amen. We know that Jesus is listening. Kanina pa lang po, actually, nauna na po no? Nauna na ang Panginoon bago pa lang mag 2 p.m. Di po ba? Nakaabang na po siya sa atin. Praise God. So, ngayon hapon po ito, sino po ang matapang na anak ng Diyos na gusto niya na mauna po siyang magbasa ng kanyang love letter? Praise God. Sige po, mag-unmute na lang po. Mag-unmute na lang po yung gusto po na mauna po. Praise God. Unahan ko na sis. Okay po. Lahat ng sinulat ko ngayon kay Lord, Opo. Kung ano po mismo yung isinulat niyo po. sinulat ko. Okay. Dear Lord, singgin mo po sana ang aking dalangin sa araw-araw. Hiniling ko po. Naiyak na kagad ako eh. Hiniling ko po na sana patubayan niyo po ang buong pamilya ko at lalo na po yung hinihiling ko na sana malagpasan po ang aking nararamdaman. Alam ko pong hindi maluba, pero malalagpasan ko. Pero hiniling ko po sa inyo, Lord, na sana sa lahat ng aking gagawin, sa aking lahat ng gagawin, sige lang po Pwede bang mamaya na naiyak ako eh. Sis Irene, parang hindi ko na mabasa. Ipaiksiin ko na lang. Kasi nga haba eh. Sige po, okay lang po kahit mahaba po. Okay lang, sis. Mas Sis, mabuti kaya yung mo ilalabas yan. mo. Kaya Mas mo yan. makakagaan yan. Oo, kaya mo yan. Saka sinasabi mo naman yan sis, hindi naman sa amin, sa Panginoon po. Kay Lord. Oo nga, sister. Binibigay ko po ng buong puso ko, buhay ko, inaalay ko. Kung sakali man po na may mangyaring hindi maganda sa akin, nasa inyo na po. Nasa inyo mga. Hindi ko na kaya talagang magsalita sis. Okay, sige po. Opo. Siguro. Okay po. Yes po, Sister Raquel. Opo. Sige po. Ako na lang. Next po. Mag-unmute na lang po. Ako na lang, sis. Sige po, sige po. Sis. Dear Lord, hinihingi ko po ang tulong. Hinihingi ko po ang tulong ng Panginoon at banal na Espiritu upang lubos kong maunawaan ang mahalagang mensahe ng Diyos.
Sumasampalataya po ako at nakikinig sa mga banal na salita ng Diyos para lubusan at tapat nating maintindihan ang kanyang mga aral. Hinihiling ko din po na pagpalain mo po ang aking mga kasama sa kumare, sa morning devotion, pati ang aking pamilya. At ang mga lahat ng may sakit ay pagalingin niyo po. Nagpupuri po ako sa iyo, Diyos Ama, at sa inyong anak na hari ng mga hari na nagpapagaling sa mga may sakit at nagpapatawad sa aming mga kasalanan. Kahit 7 beses po kaming magkasala araw-araw, patatawarin mo po kami. At nalulugod po ako sa inyo sa mga tulong na pinararating mo sa amin, sa pagpapala mo sa amin. Maraming salamat po. Patawarin mo aming mga kasalanan. At ikaw na po ang bahala sa amin. Pagalingin mo po ang lahat ng may sakit at pangalagaan mo po ang mga anak ko at ang asawa ko, ang kaibigan ko, ang magulang ko, ang lahat po ng mga tao sa mundo. Patawarin niyo po kami sa aming mga sala. Hinihiling ko po ito sa ngalan ni Jesus na iyong anak, ngayon at magpakailanman. Amen. 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 Praise God. Praise God. Praise God, praise God. Thank you, Lord. Ako na susunod. Ako na, ay, Sige. So, sino yun? ako lang muna. Sige, maiksi lang sige. to. Go. Dear God, thank you po sa lahat ng blessing sa aking pamilya at sa aking mga kaibigan at sa magandang kalusugan ng aking pamilya. Sana po huwag kayong magsasawa ng pagsasagot sa aking mga kahilingan na makakabuti sa aking pamilya. Lagi pong matapat ang aking pananampalataya po sa inyo. Sana rin po mawala na ang virus na kumikitil ng buhay ng tao at palakisin ninyo po lagi ang aking pananampalataya. Salamat po, Panginoon, ang inyong anak. Amen. 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 Ano ba gusto? Susunod na. Ako na lang po. Okay. Lucas 16 verse 15. Ito ang ibinigay sa akin ni Lord this morning. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, nagbabanal-banalang kayo sa harap ng mga tao, pero alam ng Diyos kung ano talaga ang nilalaman ng inyong puso. Sapagkat ang mga bagay na itinuturing ng tao na mahalaga ay kinasusuklaman ng Diyos. Panginoon, maraming salamat sa pagbibigay mo ng paalala sa akin na walang mahalaga sa mundong ito kundi ikaw lamang. O Diyos na nagpahiram ng buhay sa akin na pinagtiwalaan sa lahat ng aking mga ari-arian na pinahiram mo at binigay mo sa akin. Lord, my Savior, ako'y humingi ng kapatawaran sa aking mga masamang gawi sa aking lumang buhay. Na minsan nakalimot din sa iyo, O Lord. O Panginoon, sa lahat ng mga bagay sa mundo, lahat ito pinahiram mo lamang at pinagkatiwalaan mo ako. Maraming salamat, Panginoon. O Diyos na makapangyarihan, sa lahat patuloy mo po akong gabayan sa mga ari-arian na pinagkatiwala mo sa akin dito sa mundo. Ituro sa aking puso kung ano ang tamang paggamit nito upang maging matuwid sa harapan at habang ako'y nabubuhay dito sa mundo. At makaharap at makasama sa iyo, Panginoon, sa muli mong pagbabalik. At maisama mo ako sa iyong kaharian. Pinapanalangin ko rin po, Panginoon, ang nanay ko, na maimulat niya sana ang kanyang mga mata. Walang mahalaga sa mundong ito, kundi ikaw lamang, Panginoon. Panginoon, nakikipag-usap ako sa iyo. Baguhin mo po ang nanay ko upang maisama din sa pagbabalik dito at makapiling din namin kayo
siya sa iyong kaharian. Maraming salamat. May the Lord, the Father, the Son, and the Holy Spirit be with us. Lord, this is my prayers in Jesus' name. Amen. Sige po, mag-unmute na lang po. Sis, can I pray? Sige po. Okay, ito po yung aking prayer basing from my present situation. Dear God, I am sick and tired of being sick and of being tired. To all of these trials that I am presently facing, especially to our current worldwide man-made pandemic. I reach forward today, O Lord. Touch the hem of your garments so everyone will be healed and everyone will enlightened. Give me the faith to walk in freedom and victory. Sometimes I don't have the words to express my pains and worries. So I hope you can hear my heart praying. I humbly ask you to fill us with wisdom. I pray that I would be better in decision-making management in taking care of things. Please help us grow in this area that we may be wise women as I represent you. In Jesus' name I pray. Amen, amen, amen. Amen, amen. I agree. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Amen. Sige po. Sis Irene, ako po. Okay po. Okay, praise and glory to God. Each day is a gift and opportunity from the Lord. I want to spend it with love and caring for one another to the most of it. My prayers always like this, no? May He continue to bless me and my family with good health and strength. Protect and keep us all, my relatives, my friends, from all dangers, harm, and sicknesses. If I done something wrong with others, please forgive me. And i-add ko lang po itong sa psalm, no? Or psalm. Because He loves me, says the Lord, I will rescue Him. I will protect Him, for He acknowledges my name. And my favorite verse is the John 15, verse 7. My words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. Amen. I'm so grateful and thankful to you, Lord, for all the gift and opportunity. That's all. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Ako po, Sis Irene, Sis Okay Ana. po. Apo. Yung prayer ko po is, Dear God, thank you for everything, the blessings, the answered prayers that I received from you. And I also ask for forgiveness for any of my shortcomings. Let me share my blessings to others, especially to those needed most. I will do my best, Almighty God, to follow you, to love you, and to sin no more. May you always be at my side to guide me and protect me always, especially my family, my relatives, and friends, and the whole world. Living here, as long as I'm still alive, I should always follow your commandment. What I need is to be rich, not on material things, but rich in the kindness to do good for others and share, extend any help for people who need it most. Because richness in this manner is blessed. When the time comes that you will call me, I'm sure that I will be with you and join you as my creator.
and will be happy in heaven. My Lord and my God, I love you with all my heart, and in Jesus' name, Almighty God, I pray. Amen. 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 Praise God. Praise God. Hallelujah. Pwede po mag-share? Opo, pwede po. Sige po. Maikli lang po yung letter ko. Sige po. Dear God, ako po ay nagpapasalamat sa magandang araw na ibinigay niyo sa akin sa araw-araw. Maraming salamat po sa pagkakataon na ito na nagkaroon ako ng makakausap at makakarinig ng magagandang bagay tungkol sa inyo, aming Ama. Humihingi po ako ng inyong paggabay na sana ay malagpasan ng aking pamilya ang pagsubok na dumating ngayon sa aming buhay. At sana po, idinadasal ko sa inyo ang buong mundo, ang buong bansa, sa nararanasan naming pandemya dulot ng coronavirus. Na higit po sa lahat, kayo lang po ang makakapag-alis nito. Nagmamahal ang iyong anak. Yun lang po. Amen. Amen. Praise God. Praise ako po. Sige po. Dear God, una sa lahat, humihingi po ako ng kapatawaran sa aking mga nagawang kasalanan nung ako'y wala pa sa iyo. Pangalawa po, nagpapasalamat ako sa lahat ng biyayang ipinagkaloob mo sa aking pamilya. Hinihingi ko po na patuloy mong protektahan ang aking mga mahal sa buhay, lalo na po ang aking anak na si Andre at ang kanyang asawa na si Cecil at ang aking apo na si DeAndre na malayo po sa aming piling. Sila po ay nasa Qatar. Patuloy mo po silang akapin, protektahan. Ganun din po ang aking mga anak-anakan na naka-expose po dito sa salon. Patuloy mo po kaming yakapin din at maging bigyan mo po kami ng protektadong sandata o pananggala para sa sakit na COVID at mga kung ano-ano pa pong virus na dumadating ngayon sa ating bansa. Panginoon, nagpapasalamat po ako na kahit dumadaan ako sa mabigat na problema, pero pinipilit mo tong pag-aanin dahil may pinanghahawakan akong salita. Paborito ko po tong verses na to, lagi ko po itong sinishare kahit kanino na yung Hebreo 13 verses 5, sapagkat sinabi mo, O Diyos, na hindi kita iiwan o pababayaan. Maraming salamat po, Panginoon Diyos, sa patuloy na pagmamahal at pagyakap mo sa amin. In Jesus' name, Amen. 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 Praise God. Praise God. Praise God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ako po, Sige po. simple lang po itong aking binubulong kay Lord. So, umpisahan ko na po. Apo. Dear Lord God, wala naman po akong gusto pang hilingin at ilambing sa iyo, kundi ang paulit-ulit kong panalangin sa iyo sa araw-araw, bawat sandali, na kahit sinasa banyo ako bago maligo ay sinasambit ko sa iyo. Na paggising ko sa umaga, sinasambit ko pa rin sa iyo. Sa bago ako matulog, sa pagkakain, paulit-ulit po. Sabi nga nila, pag daw paulit-ulit hindi daw maganda. Hindi daw, pero sa aking puso po, hindi po ako naniniwala na totoo yun. Kasi alam ko lagi kang nandyan at pinakikinggan mo ang aming mga panalangin, Lord God. Hindi ko man banggitin ang mga ito ay alam kong alam mo na lahat ng nilalaman ng aking puso para sa sarili, sa pamilya, sa mga kaibigan, kakilala at sa mga tao sa buong mundo na nangangailangan ng hipo ng mapaghimala mong kamay. Buong puso at lagi kong sasambitin ang aking pasasalamat sa iyo. Hindi lang dahil sa pagdinig mo sa aking mga panalangin, kundi dahil lagi kang andyan para sa akin at sa buong pamilya ko. Muli, akin kang pinupuri at pinasasalamatan. Amen. Amen. Yan lang po. Praise God. Thank you, Amen. Lord. Praise God. Praise God. Praise the Lord. Praise God. Sige po.
Ako po. Okay Wait lang po, po. Sir MJ. Teka lang po, naiyak na. Dear Lord, patawarin mo po ako sa mga nagawa kong kasalanan, sa nasaktan ko, sa mga nasabihan ko ng masakit na salita. Patawarin mo po ako sa mga taong hindi ko pinapatawad at meron pa rin konting sakit na nararamdaman ako sa aking puso. Patawarin mo po ako sa minsan humihiwalay ako para magkaroon ng distansya. Panginoon, thank you po. Thank you, Lord, for amazing grace na ipinapadama mo sa akin, 10 ng aking mga anak, na umaapaw na pagmamahal sa isa't isa with peace of mind. You are a loving God. You protected us for all for all the sickness. I love you, Lord, for the amazing blessing that you have done for my life, my family, my kumares, especially the healing of Sister Ana Clemente, Sister Panginoon, at Sis Regina, at lahat ng mga nasaktan ko, Lord, naway palitan niyo ng pagmamahal ng kanilang puso. Lord, magpatawad nila ako sa mga nagawa kong kasalanan. Alam kong hindi ako perfecto, pero inaamin ko yung mga kasalanan nagawa ko sa kanila. Panginoon, marami pong salamat sa pagbibigay niyo ng mga anak ko, mga kaibigan ko na umaalalay, especially ang kumare na inuuna ang Diyos bago ang iba. Marami pong salamat sa pagtuturo niyo sa amin na kahit kami naghuhugas, naglilinis ng bahay, na dapat ay kinakausap namin kayo, na parang kayo ay kaibigan namin, magulang. Marami pong salamat sa pagkakataon na binibigay mo sa amin, sa aming protection, sa aming healing for the body, healing for the spiritual, healing for the heart. Marami pong salamat sa pagkakaloob nyo ng magandang buhay sa amin, na hindi pa huli lahat para lumapit sa inyo. Ito po ay inaalay ng inyong anak I love you, Lord. Dear Joy. Amen. Pasensya na po. Amen. Praise God. Praise God. Praise God. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. God. Sige po. Sister Bads? Sister Bing? Dear Lord, salamat sa lahat ng mga pagpapala na binigay mo po sa aming lahat sa tuwing kami may kailangan. Sa inyo, Panginoon. Lagi niyo po kaming gabayan sa aming gagawin sa araw-araw. Lord, kayo po ang aming tagapagligtas sa lahat-lahat ng aming gagawin. Panginoon, lagi mo po kami patawarin sa aming mga kasalanan sa araw-araw. Lord, lagi niyo po ako bigyan ng kalakasan spiritual. Sa ganun, hindi kami mapaghinaan ng loob sa lahat na magsubok. Lord, binabalik ko po ang lahat ng papuri sa inyo.
at kadakilaan sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Praise Amen. God. Praise God. Wow. Sir Buds? Ako po ang iyong anak ni si Buds. Ako po ay nagpapasalamat. Dear Lord, ako po ang anak ni si Buds. Ako po ang nagpapasalamat sa iyo. Kailangan po kita sa buhay ko. Nais ko pa pong madagdagan ang mga madagdagan at matutunan ang mga salita mo at i-apply sa buhay ko at sa pamilya ko. Lukuban mo po ako ng banal na Espiritu. Panginoon, sobra akong nagpapasalamat sa iyo una sa lahat sa pagmamahal mo sa akin at sa pamilya ko. At sa araw-araw na kaligtasan bawat isa sa amin. Nakain namin sa araw-araw at naililigtas po kami sa anumang mga kapahamakan. Panginoon, patawarin mo po ako kung ako man ay nagkakasala sa iyo. At kung nagkasala din po ako sa kapwa. Panginoon, Diyos ko po, Lord, hingi ko sa iyo ang sitwasyon ng buong mundo ngayon na may bago na naman pong bagong Delta variant. Panginoon, ilayo niyo po ang buong mundo at ang Pilipinas, Lord. Mga pagsubok na binibigay mo, mga bagyo, sakit, Panginoon, parang awa mo na po. Kami man po ay nagkasala sa iyo. Hinihingi ko po ng patawaran po yan. At Panginoon, hinihingi ko po ng pasalamat na ako rin po ngayon ay nandito na po sa Kumares sa pag-attend ko ng morning prayer and devotion. Nawa, Panginoon, mas lubos ko pa pong maintindihan ang lahat ng mga salita mo. Salamat, Panginoon. Salamat po. At hingi ko rin din po sa inyo ang bawat kalusugan namin dito sa Kumaris po. Mga kapatid ko dito sa Kumaris. Salamat po sa lahat, Panginoon. Naway lagi na po kami gabayan. In Jesus' name, amen. 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 Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sister Cynthia po. Please. Okay yun. Okay. Ang love letter ko kay Lord. Dear God, salamat po sa araw na ito sa pagbibigay ng bagong panimula, ang mabuhay ng may purpose at kabuluhan. Salamat sa mga bagong kaibigan. Salamat sa iyong mga salita ng pagpapala. Salamat sa pagmamahal. Dalangin ko po ang iyong patuloy na proteksyon sa aking lupang katawan, gayon na rin sa aking mga kapatid at mahal sa buhay. Hiling ko na pagyamanin mo pa po ako at gawing daluyan ng iyong biyaya. Salamat sa aking kumpanya na kinabibilangan. I-bless mo po ang mga puso ng mga may-ari. Salamat po sa kumare, kay Sister Irene na patuloy niya pong ginagamit para sa amin. Dalangin ko po na mawala na ang COVID at muli kaming makapamuhay ng normal, lalo na ang mga bata at ang mga matanda na hindi po namin alam kung hanggang saan at kailan namin sila makakasama. You know my heart's desire, Father God, and patuloy po ako na maghihintay sa kaganapan ng iyong magandang pagpaplano sa aking buhay. Ganun na rin sa aking mga kaibigan. Salamat, Father God, dahil kailanman ramdam ko hindi mo kami iniwan at hindi mo ako iniwan. P.S. I love you more day by day. I love you, Lord God. Ang iyong anak, Cynthia. Amen. Praise God. Praise God. Praise God. Lord. Thank you, Lord. Sister Erna po. God. Sister Erna. Baka nagda-drive? Hindi. Baka nagda-drive po siya. Si Sister Raquel na po. God. Itutuloy ko na lang, sis. Apo.
Ganun sana. At inihiling ko po na sana patnubayan niyo po ang aking darating na operasyon kung makukuha po sa paggamot. Kasi po, may nakapag-advise sa akin na makukuha raw po sa gamot at kaya pang tunawin. Hinihiling ko po na sana naging maayos po ang lahat. At nagpapasalamat na rin po ako sa lahat po ng mga biyayang pinagkalaw po niyo po sa amin. At lalo na po sa mga anak ko na maayos naman po ang buhay. At inihiling ko na rin po ang kaligtasan ng buong pamilya ko sa pang-araw-araw po. Sa ngalan ng Ama at sa Anak Espiritu Santo. Amen. 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 Praise God. So, purihin po ang Panginoon. Alam niyo po, ang Diyos po na nakarinig ng ating mga love letter, siya po ay hindi lamang po nakikinig. Siya po ay sumasagot ng panalangin natin. Napakalinaw po ng salita ng Diyos sa Jeremiah 33 verse 3. Kapag tumawag kayo sa akin, sasagutin ko kayo at ipapakita ko ang mga bagay na mahiwaga na hindi nyo kayang unawain. Yung masasabi ninyo, Lord, paano nangyari, no? Yung bang minsan hinagap ng ating mga isip, hindi natin akalain na pwedeng mangyari. Si Lord lang po ang makakagawa niyan. At kung meron po tayong mga pinagdadaanan, yan naman po hindi matatapos. Talagang parte na po ng buhay yan. Subalit nandun po ang kapayapaan ng Panginoon. Amen? At alam po natin na si Lord po ay sasamahan po tayo. No, ang pinakamahalaga po, yung tayo po ay merong mapagpakumbabang puso na palagi pong dapat kasali si Lord. Sentro po ng buhay natin ang Panginoon. Di ba po kaninang umaga, napag-usapan po natin yung God looks at the heart, di po ba? Kaya nga po si Jesus, ang ating Panginoon, paupuin po natin siya sa puso natin. Amen. No, kailangan siya po yung nandun, hindi po yung ating mga sarili. Ang kalooban po ng ating Panginoon, siya pong maganap lamang po at sundin lamang po natin. Si Sister Erna po ba ay nagda-drive? Parang nagda-drive kasi siya Nagda-drive kanina. po siya. Sige po. Baka pag uwi po niya, gagawa po siya ng love letter po niya sa ating Panginoon. Ako po, simpleng-simple lang po ang aking letter po sa Panginoon. Yan. Alam niyo po, maganda po, everyday sulat po tayo kay Lord. Pag binasa po natin yung devotion natin, diretso na po tayo, gawa na tayo ng love letter natin sa Panginoon. Yan, hanggang sa mapuno na po natin yung notebook natin, dami nating love letter. Yung mga prayer request nyo po, dyan nyo po ilagay. So sabi ko po, Dear God, labis ang pasasalamat ko sa iyo, aking Diyos. Salamat Panginoon, sapagkat napakabuti mo sa amin. Salamat, binibigyan mo kami ng pagkakataon na katulad ng ganito. Salamat sa pagmamahal mo, salamat higit sa lahat sa katubusan at pagpapatawad mo sa aming mga kasalanan. Thank you, Lord Jesus. O sweet Holy Spirit, patuloy mo po kaming, Lord, turuan, gabayan, nais po namin kayong makilala ng lubos. And Lord, thank you for your word, for your promises, Panginoon, na amin pong pinanghahawakan sa bawat sandali ng aming buhay. Give us more strength, wisdom. Higit sa lahat, Panginoon, maibahagi namin ang iyong salita sa aming kapwa, lalong-lalo na sa panahon ngayon. Guide us, strengthen us. Thank you, Lord. Continue to bless each and everyone, Panginoon, sa lahat po ng aspeto ng aming mga buhay. I entrust everything to you, Lord. Ang aking pamilya, ang aming kabuhayan, negosyo, na inyo pong ipinagkatiwala sa amin. And I will forever declare that Jesus is Lord over my life. Jesus is Lord over my family. Jesus is Lord over Kumari Club family.
Jesus is Lord over daily morning prayer and devotion family. This is my prayer in Jesus' name. Amen. Love, your daughter, Irene Gallardo. 2:54 p.m. Yan, lalagyan niyo po ng time. Yan, lagyan niyo po ng time kung anong oras niyo po. Alam niyo, nakaka-bless din po kasi katulad ng mga letter ko nung 2017, nakikita ko, ay, sinulat ko nung 2017. Grabe talaga yung pag-pour out ko ng damdamin sa Panginoon, ng mga ganong year. Tapos alam niyo po, yung gumawa na, alam, ito, ganito na po kakapal yung notebook ko, puro mga love letter po yan kay Lord. So, ma-enjoy niyo po yan, promise. Napakasarap pong sumulat sa ating Panginoon. Tapos, mababalikan nyo ang daming answered prayers. Amen. Amen. Answered prayers, nilabelan nyo na siya. Thank you, Lord. Answered prayers na po ito. Thank you, Lord. Ito po, answered prayer na po ito. No? Even po yung mga material things na gusto ninyo sa buhay ninyo, ilagay nyo po dyan. Gusto mo ng kotse, anong kulay yan? Anong brand? Sulat niyo po dyan. Be specific in your prayer. Yes, Sabihin niyo po eksakto. Lord, gusto ko ng bahay. Dapat ganito po ang itsura, ganyan. So, sabihin niyo po sa Panginoon. Alam niyo po, huwag niyo pong limitahan si Lord. Kaya po niyang ibigay ang lahat po sa atin. Siya naman po ang may-ari at gumawa ng mundong ito. Di ba? Siya po yung author ng buhay natin. Di po ba? Kung ito pong mga bagay na to, magbibigay po ng kaluguran, makapapalapit tayo lalo kay Lord. Hindi tayo mapapalayo sa Kanya kasi baka mamaya, Lord, gusto kong magkaroon ng mansyon. Diba? Oo, may mansyon na po tayo. Nasa langit po yun. Inihanda na ng ating Panginoon. Pero pwede natin yan hilingin. No? Hindi po madamot si Lord. Generous God po siya. Unlimited po ang power ng ating Panginoon. Kaya napakaganda po na tayo po ay maging totoo sa Lord. Amen. Diba? Maging totoo. At yan po ang gusto ng Lord. Nakita niyo po yung ating mga devotion from Mateo, Mark, Luke. Diba? Ang gusto ng Lord, lagi nagpapagaling. Ang gusto ng Lord, lagi gumagawa ng himala. Diba? Meron po bang naging mahirap sa kanyang gawin? Yung patay, binuhay niya. Lahat po yan kayang gawin ng Panginoon. Lahat ng iniisip natin, Lord, parang imposible. Kay Lord po, walang imposible. Ang lahat po ay posible sa Panginoon. Ang kailangan lang po natin, manampalataya po tayo ng lubos. Huwag tayong magduda sa Panginoon. Ayaw po ni Lord ng duda. Alam niyo po, pag may pagdududa, hindi po yun galing sa Panginoon. Galing yun sa kaaway natin. Dapat aware po tayo ron. Ay, nagkakaroon ako ng duda. Ibig sabihin, ilalagay ng kaaway yan. Hindi totoo yan. Imposible yan. Kailangan din po, alam natin din yun. Aware din po tayo. Di po ba, na merong umaagaw din sa atin. Tayo po ang number 1 target ng kaaway ngayon, yung mga anak ng Diyos. Yung mga kakampi niya, hindi na niya yung pakikialaman. Kakampi na niya yun eh. Di ba? Pero tayo po na kinikilala natin si Lord, binabasa natin ang Biblia, nagpupuri at sumasamba sa Panginoon, kasama po tayo sa watch list ni Satan. Diba? At wag po kayong matatakot. Si Satan po ay talunan. Talunan na po siya. More than 2,000 years ago at the cross of Calvary, no? The devil is forever defeated. Kaya wag po kayong papaloko sa kanya. Punuin po natin, i-exercise natin ng pananampalataya sa ating Panginoon. Ang ating mga buhay. Amen? Amen. Amen. Praise God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Alam niyo po, meron po tayong aawitin. After natin basahin yung mga love letter natin sa Panginoon, tama-tama po, alam niyo, winisper sa akin ng Holy Spirit to at atin pong sampalatayanan na ito po ang Diyos na atin pong tinatawagan. Praise God. Awitin po natin ito, mga kapatid, ng may pananampalataya. Wait lang po ha. Praise God. Nakikita niyo na po ba ang screen?
ay iyong nababati. Kami sa'yo ay lumalapit. Kami sa'yo ay dumadaan. Pagsama na Hawakan niyo po yung mga love letter niyo. Hawakan niyo po yung mga love letter niyo, mga kapatid. Habang inaawit po natin ito. Tumidilig ng panalangin. Bawat daig, bawat ay iyong nababati. Kami sa'yo ay lumalapit. Kami sa'yo ay dumadaan. Tingin ito kasama. Gabi ng paglapit. Ikaw ay Diyos na mabuti at ang mga pangako, Diyos, sa amin ay sapat. At kung kami ay naninilip at ang paligid ay kay dilim, kami ay dadalang. Kami ay dadaling sa Diyos na sumasagot ng panalangin. Lord, nananampalataya kami, Panginoon, na ang bawat panalangin namin ay tutugunin. Kami sa iyo ay lumalapit. Kami sa iyo ay dumadaan. Tingin itong pagsam, tanggapin ang paglapit. Ikaw ay Diyos na mabuti at tapat. Ang mga pangako, Diyos, sa amin ay sapat. At kung kami ay naniningil, ang paligid ay kay dilim, kami ay dadalangin. Kami ay dadalangin sa Diyos na sumasagot ng panalangin. Ikaw ay Diyos na mabuti at tapat. Ang mga pangako, Diyos, sa amin ay sapat. At kung kami ay naninimdim at ang paligid ay kay thank you, Lord. Kami ay dadalangin. Kami ay dadalangin. Diyos na sumasagot ng panalangin. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sige po, tayo po'y mananalangin. Salamat ng marami, Panginoon. Lord, sinabi mo po sa iyong salita, ano man ang hilingin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ito po'y ipagkakaloob mo sa amin. Sa hapon pong ito, Lord, narinig mo po, Panginoon, ang mga panalangin ng mga anak mo dito po sa Kumari Club Bible Study ngayong hapon, Panginoon. Narinig mo, Panginoon, ang bawat pagdaing, ang bawat kahilingan, ang bawat panalangin, Panginoon, na nanggagaling, Lord, sa kaibuturan ng kanilang puso. At kung meron mang panalangin na hindi po nila nabanggit, Panginoon, batid mo po ang bawat detalye ng aming mga buhay. Lord, napakarami po naming pangangailangan, napakarami po naming kahilingan, Panginoon.
particularly, Panginoon, sa nangyayari po ngayon sa bansang Pilipinas. Lord, nagsusumamo po kami. Kami po, Panginoon, Lord, ay humihingi ng iyong awa, kahabagan, Panginoon, sa bansang ito. Lord, we pray in the name of Jesus na mapigilan na, Panginoon, ang Delta variant na ito. Even, Lord, ang sakit na COVID-19. All kinds of variants, Lord, in the name of Jesus. In the name of Jesus. We pray, Lord, na mawala na po, Panginoon, ang COVID-19 virus, Lord, sa bansang ito. And even, Lord, sa buong mundo. Patawarin mo po kami, Panginoon, ang lahat po ng tao, Lord, sa buong mundo, sa aming mga pagkakasala na nagdudulot, Panginoon, ng hindi magandang pangyayari, Panginoon, at kaganapan sa mundong ito. Sa sobra-sobrang mga kamalian, mga kahalayan, kasalanan, Panginoon, na ginagawa ng mga tao. Lord, we stand in the gap, Panginoon. Kami po ay nagsusumamo, Lord. Patawarin niyo po, Panginoon, ang kasalanan ng mundong ito. Panginoon, sa inyo po kami lumalapit sa mga oras na ito at nakikiusap, Lord, natulungan niyo po ang bawat pamilya, ang bawat mamamayang Pilipino, Panginoon, sa darating na August 6, Lord, na kung saan ang NCR ay makararanas, Panginoon, ng mas mahigpit, Lord, na pagka-quarantine. We pray, Lord, na i-provide mo po, Panginoon, ang mga pangangailangan, lalong-lalo na, Lord, sa mga no work, no pay na mga empleyado. Lord, we pray, Lord, na magkaroon po ng kaparaanan, Panginoon, na masuplayan ang lahat ng mga pangangailangan ng bawat pamilya, lalong-lalo na, Panginoon, ng kanilang mga pagkain at inumin at sa lahat po ng pangangailangan nila. Lord, sa inyo po namin ito idinudulog, Panginoon, sapagkat kayo po, Lord, ang may kontrol ng lahat ng bagay, ang may kontrol ng mundong ito, sapagkat kayo po ang lumikha ng mundong ito, Panginoon. Lord, salamat po ng marami. We claim all the answers to our prayers, Lord, in your perfect time. Ito po'y maranasan namin, Panginoon. At ang aming mga love letter po sa inyo, O Diyos, Lord, patuloy, Panginoon, na hipuin mo ang mga letters na ito na amin pong gagawin every day. Hindi lamang ito mananatili sa papel, Lord. Ito po, Panginoon, Lord, ay pakikinggan at sasagutin mo, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa na naglaan ng oras, panahon, dito po sa gawain ng Bible study every Monday, Lord. Thank you, Lord. I-bless mo po ang bawat isa. Sa buhay po ng bawat isa, narinig mo, Lord, yung mga kahilingan nila. Lord, wala po kaming sasabihin sa mga oras na ito, kundi magpasalamat, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you so much, Lord. Sa inyo po namin maingat na ibinabalik ang lahat ng papuri sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Praise God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Alam niyo po, parang merong hindi pa nagbasa. Parang naaano kasi ako habang nagpe-pray. May Ako, hindi pa ako sinasabi si nagbasa, Lord, Ma'am. meron pang hindi nagbasa. Tama, Mars Irene. Ikaw nga yun. Sabi, Nalobat ako kanina. nawala ka ba kanina? Oo, nalobat. Nag-shutdown yung phone ko. Kaya nga, alam niyo po, talagang, sabi, merong hindi nagbasa. Ikaw pala yun, Mars. So, gusto mo bang basahin? Sige, Mars. Ayan, sige. Praise God. Ito. Dear God, thank you po sa lahat ng blessing na natatanggap namin sa araw-araw at good health po sa aking pamilya at sa po ng aking mga kaibigan. Nagsama-sama po kami
at paglingkuran kayo, Panginoon. Napakabuti niyo po sa aming buhay, Lord. Salamat, Lord, na sa araw-araw ng pagising namin, parati po kami good health at hindi man po kami mayaman, pero mayaman po kami sa salita ng Panginoon. Hindi po kami magsasawang pagpapurian ka at paglingkuran. Mahal naming Panginoon. Sa dinami-dami ng pagsubok na dumating sa Panginoon sa buhay namin, hindi kami sumuko sa panalangin sa inyo, Lord. Sa inyo, maraming salamat, Lord. Panginoon, sa lahat-lahat ng pinagkatiwala niyo at binigay niyo sa amin, Panginoon. Salamat din po dahil unti-unti ko po naintindihan ang salita ng Diyos. Iniligtas niyo, sana po Lord, iligtas niyo rin po ang maraming taong naghihirap sa mundo. At sana naway mawala na po ang virus na ito. Sa lahat po, Panginoon, na nakilala ko po kayo ng lubos. Salamat po Lord dahil sa 10 ng aking pamilya, nagkaisa at nagsama-sama kaming lahat sa lahat ng pagsubok na dumating sa buhay namin. Nagpapasalamat din ako dahil nagkaroon ako ng pangalawang kapilya. Kayo yun, mga kumari ko. At sa kumari ko, si Maring Irene, na parang isa kong tunay na kapatid, na sa lahat ng trial na dumating sa buhay ko, ginabayan niya ako at hindi niya ako iniwan. At ipinakilala niya sa akin ng lubos ang salita ng Diyos, 10 ng aking pamilya. Napakabuti niyo sa aming pamilya, Lord. At hinihiling ko po na sana gabayan niyo po ang aking mga anak, Lord. At bigyan niyo po kami ng kalakasan sa aming mga katawan. At sana po, Lord, ang hinihiling ko lang na bigyan niyo po kami ng matagal na buhay dito sa lupa. Habang lumalaki yung mga apo ko ay magabayan ko. Maraming salamat, Lord. Yun lang po, Mari. Amen. Amen. Praise God. Praise Amen. God. Narinig po ng Panginoon ang lahat po ng ating mga panalangin, ang ating mga love letters po sa Kanya. So, salamat sa ating Panginoon po. Hingi lang po ako ng mga 5 minutes lang po. 5 minutes lang po. Kasi po, inimpress lang ng Lord itong Lucas chapter 16, verse 19, yung ang mayaman at si Lazarus. Maganda po, pag-usapan natin, mabilis lang po. Alam niyo po, ilang beses na po natin itong nabasa, di po ba? Even nung nandun pa po tayo sa Cafe Avenue, di po ba? Napakaganda po ng kwentong ito at kung may panahon po kayo, balikan nyo rin po uli mamaya. Ang sinasabi po dito, merong 2 uri ng tao. Isang mayaman at isang pulubi. Ang pulubi, syempre po, mahirap po yun. 2 klase ng tao na pwedeng mangyari ngayon. May mayaman at meron pong mahirap. Ang nangyari po, itong mahirap, talagang sobrang tinding hirap. Pag dinescribe po siya dito sa Bible, puro galis. Di po ba? Tapos, kailangan lamang po na naghihintay siya na may mahulog na pagkain dun sa table nung mayaman para yun yung kakainin niya. So, ganun po siya talaga katindi po ang hirap. No, talagang mandidiri nga naman yung mga tao. Tayo nga po, di po ba, no? Sa katotohanan, pag may nakita po tayong pulubi, kahit ano bang tawag doon, yung ano ba yung taong grasa ba yon? Di po ba? Di ba talagang hindi natin matake yung amoy nun eh. Lumalayo po tayo, di ba? Talagang noon pa, uso na yung social distancing pag sa mga ganong uri po ng tao. Pero alam niyo po sa Biblia, dito po dinescribe, namatay po sila pareho. Ang tao po talagang may hangganan ang buhay. No, mamamatay at mamamatay po ang tao. So, namatay po sila pareho. Alam niyo po, ang ganda po, no? Itong pulubi, nung namatay po siya, ang sabi po rito ay dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. So, isipin po natin, nung namatay ang pulubi, ang kanyang kaluluwa, ang kanyang spirit po ay dinala ng anghel
papuntang langit. So, ibig sabihin po dito sa Biblia, meron pong langit at meron pong impyerno. May pupuntahan po talaga ang tao. Kapag wala pong pagkakilala sa Panginoon, katulad ng mayamang ito na ang Diyos niya, ang kayamanan niya, di po ba? Kasi nga akala niya, walang katapusan ng buhay niya. Ay yung pala, nung gabi na yun, ay mamamatay na siya. So, ang nangyari po, ang pulubi ay inaaliw. Di po ba? Doon sa kanyang pinuntahan po sa langit. Sabi po rito nagdurusa naman po itong mayaman. Habang nag-e-enjoy ang pulubi, nung namatay po sila, nag-e-enjoy siya sa piling ni Abraham, inaaliw po siya. Ito namang mayaman, nagdurusa. Nagdurusa po siya sa lugar ng mga patay. So nakita po niya sa malayo si Lazarus nakasama si Abraham. Kaya tinawag po niya. Alam niyo po, dito po makikita natin talaga na nakikita ng mga nandun po sa lugar ng mga patay, yung mga nandun sa langit. Kaya lang hindi sila pwedeng pumunta. Halimbawa, itong nasa lugar ng mga patay, which is po ang impyerno, hindi siya pwedeng pumunta dun sa langit. Sabi nga po may bangin, di po ba? Merong bangin na nagde-divide po. So, ang sabi po niya, ano po yung sinabi ng mayaman? Yung ni-request po niya, sabi po niya dito, in verse 24, kaya tumawag siya, Amang Abraham, maawa kayo sa akin. Utusan niyo po si Lazarus, ang pangalan po ng pulubi, Lazarus. Utusan niyo po si Lazarus na isawsaw ang daliri niya sa tubig. So ito po, isasawsaw yung daliri sa tubig at ipatak sa dila ko para lumamig-lamig ang pakiramdam ko. Dahil hirap na hirap ako dito sa apoy. So nandun po siya sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Biro nyo kahit patak lang po ng tubig, nire-request niya. Dahil sigurado dry na talaga ang kanyang pakiramdam. No? Imagine po natin yung hirap na dadanasin ng mga tao na mapupunta po sa impyerno. Sobrang grabe po ang hirap na yon. At yung hirap po na yon, hindi lamang yun 1 year, 2 years, 3 years, yun po ay panghabang panahon. Kaya po talagang napakahalaga po na ang ating po nga buhay espiritual, ang ating relasyon sa Panginoon po ay hindi natin binabaliwala. Kasi yun po ang pag-i-stayan natin ng panghabang panahon Di po ba? Dito po sa lupa, sabi po sa Psalms chapter 90, so pwedeng 70 hanggang 80 lang ang lifespan ng tao. Pag 80 plus, 81 pataas, bonus na lang po yun. Bonus po ng Panginoon yun. Pero sabi po ni Abraham in verse 25, Anak, alalahanin mo noong nabubuhay ka sa lupa, ay mabuti ang kalagayan mo. Pero si Lazarus ay hirap na hirap. Totoo naman, nung nandito po si Lazarus, hirap na hirap po siya. At itong mayaman ay napakabuti po ng kanyang buhay. Sabi ngayon naman ay inaaliw siya rito at ikaw naman ang nahihirapan. Ang hirap na pulubi nung siya'y nabubuhay sa lupa, nung namatay po siya, nakararanas naman siya ng kaaliwan. Praise God. Sabi po rito, isa pa, in verse 26, hindi maaari ang sinabi mo dahil may malawak na bangin sa pagitan natin. So ganun po no ang dinidescribe. Langit, may malawak na bangin, and then yung impyerno. May malawak po na bangin. Kaya hindi pwede yung uutusan, isasawsaw ang daliri tapos pupunta si Lazarus doon para mapatakan ng tubig ang kanyang dila. Hindi po yun applicable, sabi ni Amang Abraham. Ngayon, ang sabi niya, kung ganun, Amang Abraham, nakikiusap ako sa inyo. Ang gusto ni nung mayaman, buhayin uli si Lazarus, tapos puntahan niya kasi may 5 pa akong kapatid. Para mawarningan sila. Mawarningan sila na merong impyerno na pwedeng puntahan kung hindi nila kilalanin ng Panginoon.
no? Para praising po, ano? Sinasummarize na lang po natin. So, ang sabi po, hindi po pwede. Kasi merong namang tagapangaral ng salita ng Diyos. Na kapag pinuntahan yung 5 kapatid niya, kung hindi pinakinggan yung salita ng Diyos, siguradong mapupunta rin sila doon sa kapahamakan kung saan siya nandoon, di po ba? Sabi, in verse 30, sumagot ang mayaman. Hindi po sila makikinig doon, amang Abraham. Pero kung may patay na mabubuhay at pupunta sa kanila, magsisisi ang mga yun. Gusto pa niya yung makakita ng himala yung mga yung mga kapatid niya. 'Di ba? Demanding pa siya, di po ba? So ganun pa po ang gusto niyang mangyari. Pero sabi po ni Abraham sa verse 31, pero sinabi ni Abraham, kung ayaw nilang makinig sa mga isinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin sila maniniwala kahit may patay pa na muling mabuhay at mangaral sa kanila. So alam niyo po, very timely, napakahalaga po ang pagbabahagi ng salita ng Panginoon sa mga panahon ngayon. Di po ba? Nakakalungkot po na marami po ang namamatay because of Delta virus, because of COVID-19, na wala po silang pagkakilala sa Panginoon. Na hindi nila tinanggap si Jesus as Lord and Savior ng kanilang mga buhay. Tayo pong lahat, hahantong talaga tayo sa kamatayan. Hindi po natin alam kung kailan. Pero yung may assurance ka na mapupunta ka sa langit, yun po dapat ang kailangan natin na sigurado tayo. Di po ba? Kasi hindi po lahat ay anak ng Diyos. Hindi po lahat ay anak ng Diyos. Ang sabi po sa John 1:12, John 1:12, sino po ang mabilis magbuklat ng Bible? John 1:12 po, 1. Chapter 1, verse 12. Isa lang po, isang verse lang po ito. John 1:12 po. Chapter 1, verse 12. Ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Amen. Sino lamang po ang binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos? Ang lahat ng tumanggap at sumampalataya. Ang lahat po ng tumanggap at sumampalataya. Marami po kilala si Jesus Marami pong tao kilala. Ay, kilala mo si Jesus Christ? Oo, kilala ko. Kilala ko siya. Ang tanong, tinanggap mo ba siya as Lord and Savior ng buhay mo? Meron ka bang totohanang pagsuko at relasyon sa Panginoon? Kaya nga po, alam niyo po ba ang kaaway? Alam mo po ang nangyayari ngayon na napakaraming nabibiktima? Ang daming namamatay sa India, Indonesia. Nagdo-double time po ang kaaway. Double time po siya, napatayin yung mga tao na hindi makilala ang ating Panginoon. Gusto niyang makasama ang mga tao sa lugar ng impyerno, pero hindi po ganoon. Kaya po tayo po ay may dapat po tayong gawin. Ipakilala po natin ang Panginoon. Kaya sabi po rito, sino lang ang tumanggap at sumampalataya, binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Napakalino po sa salita ng Panginoon. Praise God, praise God. So, kaya po tayo, kung nagdo-double time ang kaaway, tayo po triple time to share the word of God. Amen? Amen. Amen. Praise Triple God. time. Kasi ang sipag-sipag na nga ni Satanas gumawa ng mga kaguluhan sa mundo Dapat tayo po ng mga anak ng Diyos, wag po tayong tatamlay-tamlay at tutulog-tulog na wala po tayong gagawin. Kasi isa po yan sa sinabi ng ating Panginoong Jesus bago po siya umakyat sa langit, no? I-preach po yung gospel sa lahat po ng tao sa mundong ito. Amen. Kaya alam niyo po, sobrang nakakatuwa kasi nakikita ko po sa mga Facebook wall ninyo yung pag-share niyo po ng salita ng Diyos. Nakaka-bless po. Purihin po ang Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Nakakatuwa. So ako nga po natutuwa, lalo po si Lord. Di po ba nagdiriwang ang langit, mga kapatid?
nagdiriwang ang langit. Nakakatuwa, alam niyo po yung yung kahapon, yung Lucas chapter 15. Ano po yung sinabi dito? Lucas chapter 15, yung yesterday po na devotion natin in verse 10, ganun din at sabi ni Jesus, ganun din sa langit, masayang-masaya ang mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisi. Isang makasalanan, nagbalik loob sa Panginoon, masayang-masaya yung mga anghel, nagdiriwang po ang kalangitan. Eh how much more kung hindi lang po yan isa? Maraming tao po ang madadala sa Panginoon, magbalik loob sa Panginoon. Kaya gamitin po natin ang ating mga buhay upang maibahagi po natin ang salita ng Diyos. At meron pong regalo si Lord. Alam niyo po ba, sa bawat isang tao, isang kaluluwa na maligtas, ay may corona po yan sa langit. Yan po ay isang topic na i-discuss po natin. For every soul na dalhin natin sa Panginoon, corona po, hindi coronavirus corona po yun, crown. Because soul winner ka, nagsusoul win ka ng tao. No? Ilan na ba ang nadala nating tao sa paanan ng Panginoon at tinanggap si Jesus? So, ganyan po karami ang corona. Natatanggapin niyo po. At ang napakaganda, ang Panginoong Jesus mismo ang maglalagay po niyan sa atin. Naku, nakaka-excite po talaga. At yan po ay napakalapit ng mangyari. Amen. Praise God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Woo, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Alam niyo po, wag po tayong masyadong mag-dwell sa problema po, no? Sapagkat napakarami pong pangako ng Panginoon. Itong pagkakataon po na ito, maraming tao hindi alam ang salita ng Diyos. Ang dami palang promises ni Lord. Kaya tayo po ay maging encourager po ng ibang tao. Encourage po natin sila na hindi po dapat sila matakot, kundi patuloy magtiwala sa Panginoon. Amen. Praise God. Purihin po ang Panginoon. So, yun lamang po, tayo po ay bago magkahiwa-hiwalay, mga kapatid. Sige po, palakpakan po natin ng Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. So magkita-kita po tayo tomorrow morning, 7:30 po sa ating daily morning prayer and devotion. Salamat po ng marami mga kapatid sa paglalaan po ninyo ng panahon. Si Lord po ang bahalang magbalik at mag-reward po sa inyong mga panahon na ibinibigay niyo po sa Kanya. Praise God. Walang kalugihan po yan. Tandaan po ninyo. Hindi po, mag-picture po tayo. Glory to God. Sister Erna, nasa pa siya? Nasa daan pa. Glory to God. Yan. Tayo natin si Sir Bad. Yan. To God be the glory. 1, 2, 3. Yan. So, yung heart po natin, syempre. Heart. 1, 2, 3. Praise God. So, wait lang po. Aking lang po isi-save. Dali lang po. At kumare. Hindi po mawala ang kumare na. 1. Teka, yan. 1, 2, 3. Yan. Praise the Lord po. Maraming salamat po sa inyo. God bless po. God bless. Thank you. Tomorrow morning. Love you all. Love you all. God bless. Thank you, sis. Thank you. Thank you po, Sister G, Sister Anna, Sister Ernie, Sister Ruby, Sister MJ. Bukas po may exercise. Sister Erna, Sister Pags. Thank you po. Sister Jean, chatin ka tomorrow, 7:30. Yay! Mars Irene, love you all. Sister Vivian, God bless po. Sister MJ, Mama, God bless. See you tomorrow. See you po. God bless po. Sister Erna, ingat. God bless. Mama.